So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, nakita na po natin ngayon kung ano ba talaga yung pinakaplano ni Amy Marcos diyan po sa kanyang committee hearing. Alam nyo kung anong pangit dito mga kababayan? Di ba? Nagagamit ngayon yung Senado para po protektahan si Digong. Sa pamamagitan nga po ng Duterte Black at especially na nga po ito si Babalina. So ngayon ang balita kasi kahapon, isang araw pa nga to no? Sabi dito, bahala isumite ng kampo ni Rodrigo Duterte sa ICC ang committee report ni Senador Amy Marcos na nagpapatunay umano na illegal ang pag-aresto sa dating presidente. Tingnan ng comments na. So ngayon alam niyo nakakatawa dito mga kababayan, no? Sobrang desperado na po talaga ni Kaufman. Alam niyo po, wala na pong kinalaman dito, wala na pong pakialam ang ICC dito kung paano inaresto si Digong. Para po sa ICC, na sa amin na si Digong, wala na kami pakialam kung paano niyo inaresto yan. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Sige, sabihin na nga natin, sige. For the sake of the bobong argument ng mga Duterte camp, sabihin na nga natin na illegal yung pag-aresto kay Digong sa Pilipinas. So what? Ano ngayon? May nagbago ba? Napatunayan ba doon na hindi siya mamamatay tao? Ayan nililito lang po nila, nililis lang po nila may warrant. So ngayon, ando na si Digong sa dahig. Tapos na. Hihintayin na lang po yung sakdal sa kanya. Alam niyo, parang ang tanga no? Anong kinalaman kung illegal man yung pag-aresto kay Digong, so ang mananagot dito, Pilipinas, sa sarili niyang bansa. Wala na pong kinalaman ng ICC doon. So para mas maganda, may video dito So kay ano to? Yan, si Babe. si Baby Christina Conti. Panoorin nga natin to, sige. Malapit na yung trial, Mishi Cruz. Tama, sa September na. Nako. Babasahan na po ng sakdal si Digong doon. Confirmation of ano yan, di ba? Confirmation of charges. Kaya nga pinipigilan ni ano yan Kaya nga pinipigilan yan ni Kaufman na magkaroon nga po ng confirmation of charges Kasi ibig sabihin nun, confirm na nga. Kaya doon na nga, confirmation na nga So ibig sabihin nun mga kababayan, kailan ba siya nahuli? March ba? March, April, May, June, July, August, September. So 6 na buwan. So ibig sabihin nun mga kababayan, sa loob ng 6 na buwan, hindi po napatunayan or di po nagawan ng paraan ni Kaufman na mabigyan pa ng interim release si Digong. Merong 6 na buwan na palpak po yung defense team ni Digong. Di ba? Ayan si Ma'am Joanna, maraming salamat, no? Paki-play ta kayo rin nagsabi si Digong na ready na siya sa ICC. Di ba? May diros nga, no, di ba? Hindi ko na save Sayang. Sige, tingnan nyo to, panoorin nyo to. Sa ngayon na ang nakalagay doon, ito ang krimen. Ito ang elemento ng krimen. Ginawa mo ba ito o hindi? Nung ginawa ba yung krimen ay miyembro ba kayo ng ICC? Period. Regardless kung sinong presidente o kung sinong presidente ngayon. Ganito ang magiging argumento ay parang lalong ginugulo kumbaga ang utak ng mga judges na tila ba itong kasong ito ay nagsimula lang dahil sa usapin o away pampolitika. Pero parang ito yung sinasabi nga ni Amy. 'Di ba? Naalala niyo sinabi ni Amy? 'Di ba? Na malinaw, mahaba yung baba nun, putang nun malinaw ang intensyon talaga ng pag-aaresto kay Digong pigilan ang mga Duterte makabalik sa 2020 election. Walang yung Amy Marcos na to, napakawalang kwenta mong tao, walang yaka talaga, no? May mga namatay na tao, 30,000 nga daw Tapos, ipapasok mo yung politika. So ngayon, di ba? So ngayon, ang point natin dito, wala pong kinalaman dito yung kung paano inaresto si Digong. Ang tanong dito, nangyari ba yung krimen? Nililis lang po ni Kaufman Well, hindi naman siguro malilito yung mga judges na yan. Tatalino yung mga judges na yan para lituhin ni Kaufman. Pero, ang point natin dito, pandito lang to Pandito ito sa taong bayan.
Parang ganun. Sige. Ito ay, itong kasong ito ay nagsimula lang dahil sa usapin o away pampolitika. Pero sa totoo, ito ay nagsimula sa isang krimen. Krimen na ginawa ni Duterte di umano at patutunayan ng prosecution at naming mga biktima. Kasi sa bahagi ito ng mga biktima na potential witnesses sa ICC. Malaking ginhawa para sa mga biktima ang alam nila na behind bars si Duterte at hindi kayang abutin ng kanyang mga dating kasapakat. No, yan. So ngayon mga kababayan, no, so yung interim release nga po ni Digong mukhang malabo din. Kasi ito isipin ninyo mga kababayan, no. Sa lahat na lang po ng ginawang petisyon po ni Kaufman, lahat na lang po wala pong inaprubahan yung judge. Nakita nyo ba? No? Tingnan nyo lang yung nakaraan nila na petisyon ni Kaufman. Napalitan nga po yung dalawang judge nga kasi nga daw bias. Wala rin, hindi rin napurbahan. Oh, sayang yung sayang yung $2 million per month. Naku, Diyos ko. Saan kinukuha ng mga Duterte yung pera na yan? $2 million per month. Oh. So ngayon, mga streetwise, no? So ayan po ang plano ngayon ni Kaufman. Naku, ano ba yung nangyari po sa committee report nga po ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, ipapadala daw po yun sa ICC. For whatever reason, para saan? Alam nyo, dun talaga ako nagtataka eh. Sige, sabihin na nga natin, no? Ulitin ko lang For the sake of the argument, totoo yung sinasabi nga na politically motivated. So ano ngayon? Kung totoo yun for the sake of the argument so ano ngayon? Mababago ba nun yung katotohanan na may mga namatay na tao dahil sa drug war ni Digong? Hindi naman So ngayon, alam nyo, natututo na rin po talaga mag-fake news itong si Kaufman eh. So ito sabi ni Kaufman dito, no? So Senate panel report on Duterte arrest published online contrary to claim. So meron pang iniiyak dito si Kaufman na sabi ni Kaufman dito a report by Senate Committee on Foreign Relations which contains findings on hearings conducted by Senator Amy Marcos on the arrest of former President Rodrigo Duterte and his turnover to the International Criminal Court is not available on the Senate website. So yung nirereklamo nga po ni Kaufman na bakit daw po yung committee report ni Amy Marcos na napakawalang kwenta, bakit wala daw po sa website ng Senado? Kita nyo mga kababayan, itong si Kaufman, takilamero din talaga no? Sinungaling na nga Mukhang, actually, bakit ganun? Si Kaufman mukha rin mabantot, no? Mukha rin kasi hindi, malamang may tahay siguro si Kaufman, no? Kasi hindi gumagamit ng bidet yun, Tissue paper kasi. Wait, teka lang, So, ito, tinan nyo to, So, yan. Ito yung reklamo ni Kaufman tingnan nyo. Tama, di ba? Yung, mga European, di ba? Hindi magagamit ng, ng bidet. Tissue paper yan, yung mga yan, di ba? So, tingnan nyo to, I wanted to see her because I saw her in action in the I want to see her! Gusto nyo rin makita si Amy. Committee hearings. I was impressed by what she had to say. I was impressed by the way she handled those hearings. And I was impressed also by the conclusions and the report that she produced. So I asked to meet her in order to receive that report. And I did. So ngayon, ito sabi ni Kaufman, no? Gusto niya talaga makita si Amy para daw makakuha daw ng copy ng report. Yung committee report niya nga po. Thank you, sir. Sir, and by the way, yes, go ahead. that report hasn't been published on the Senate website. I wonder why. So yun pa, nagpahabol pa siya Sabi niya, by the way, bakit wala daw po yung committee report sa Senate website? Baka sinungaling. So ngayon, baka bobo ka lang mag-search. Baka bobo ka lang kasi mag-search. Kasi ito, may copy ako Ayan, no? Ito yun Ilang page yan? 54 page. Ito yun Pero may copy ako Anong walang copy sa Senate? Senate Committee on Foreign Relations. Amy Marcos, Chairperson's Report. Yan yun May copy nga ako Tapos ikaw wala. Sinungaling ka talaga. Basta DDS talaga, no?
Oh. So ngayon, sabi pa dito, okay. So, wait lang Interesado siya sa mga dokumento ni Amy dahil wala na siyang, yan, isa pa yan, totoo yan. Dahil nga, di ba, sabi ko nga kanina, di ba, desperado na po talaga itong sila Kaufman. Kasi wala na po silang wala na po siyang magawa. Sayang yung binabayad sa kanya na $2 million per month, sayang. Oh, sayang naman kung di ka magtatrabaho. So syempre, isipin ni Kaufman, no, wala nga, malapit na yung September, no? Oh, malapit na September, konti na lang. Para kunwari, nagtatrabaho ako. O, patulan na natin yung sinasabi ni Amy. O, di ba? So, yun O, so, ngayon, mga kababayan, sabi dito, ito yung committee report ni Amy, Itong balita na lang, mahirap basahin yun, 54 pages yun, di ba? Amy Marcos to Ombudsman, probe government executive who gave Duterte to ICC. So, ngayon, ang putang mukha talaga nito. Di ba? Ayos no? Botox. So ngayon mga babayan, no? So andito Senator Amy Marcos wants the Office of the Ombudsman to investigate and prosecute Justice Secretary Crispin Remulla and other top government officials allegedly involved in the surrender of former President Duterte to the International Criminal Court. Okay. So yung nilalaman po ng committee report nga po ni Amy Marcos, gusto niya pong pakasuhan at bigyan ng parusa sila Boying Remulla. Ayun yun. Oo. So ito po ipapakita po ni Kaufman sa ICC. So andito pa yung mga pangalan nga po ng dinimanda ni Amy Marcos, ombudsman pa talaga no. So si Remulla, according to Marcos, there is a basis to conclude that Remulla is liable for usurpation of judicial functions under Article 241. Alam niyo mga kababayan, no? Alam niyo, nakakatawa dito mga ka-streetwise kay Amy Marcos. Ang dami niya pinangalanan dito, di ba? Si Remulla, si Torre, si Romel Marbil, kasama pala, no? Tama ba? Philippine National Police, Marbil, oo. Si John Vic Remulla, tsaka si Lacanilaw. Oh, ang dami niya pinangalanan dito. Kung di ba naman tanga si Amy, mga kababayan, kikilos ba yung mga tao na yan kung walang nagbasbas? Kikilos ba yung mga yan ng sila lang? Oh, saan kukuha ng utos yung mga yan? Hindi sa presidente. Alam mo, ayan bobo rin to si Amy, no? Actually, tinanong na sa kanya yan ng isang reporter at sa News 5 yun Tama, News 5 yung matatalino yung mga babaeng reporter dun Sabi ng babaeng reporter doon, nakalimutan ko na kung sino sabi, Amy, yung mga pinangalanan mo na nga na yan, ito yung mga yan. Hindi naman kikilos yung mga yan ng sila lang. Di ba hindi ba ang tinutumbok mo dito, presidente? Na kapatid mo? Tama, di ba? May point naman. Tama talaga. Totoo yun. Di ba? Alam niyo sagot ni Amy? Hindi ko lang sinaisama dito Pero nalala ko lang ngayon Alam niyo sagot ni Amy? Ang layo ng sagot niya. Ay, yung kapatid ko, hindi naman kami nag-aaway niyan. Sabi lang na ibang tao na nag-aaway kami, pero hindi kami nag-aaway niyan. Anong kinalaman doon? Yung layo ng sagot mo. Ang tanong ng reporter doon, na nakita ko ng interview, ang tinutumbok mo ba dito na may kasalanan kung bakit inaresto si Digong, kapatid mong presidente? O yung sagot nga ni Amy, hindi naman kami nag-aaway ng kapatid ko Ano yun? O di ba? Parang si Sarah. Ang dami binabato sa kanya, wala rin sinagot. Diyos ko. Ano ba? So ngayon, ito yung nilalaman ng committee report niya ni Amy. So ngayon, ang point dito, anong pakialam ng ICC dyan? Diba? Wala pong pakialam ng ICC dyan. Kung paano man inaresto si Digong, wala silang pakialam dyan. Ang importante, si Duterte, nandun na sa dahig. Ang importante, ang dinidilig ngayon sa kaso ni Duterte, kailangan niya patunayan na hindi totoo yung aligasyon laban sa kanya. Ganun lang. Alam niyo kung anong pangit dito? Dahil po sa katangahan nga po ni Amy, ngayon nagagamit pa nga po itong katangahang committee report niya para po makabalik po or makalaya si Digong. Which is, wala no? Worst president si Digong Diba? Ewan ko ba? Kaya natin pag-usapan si Amy buong araw, no? Pero it doesn't make sense.
Yan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa plano nga po ni Kaufman, na gamitin nga po yung committee report ni Amy Marcos. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na papakinggan ito ng ICC? O baka babaliwalain lang ito, di ba? Yan. So, pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yung posting replay, palike, pa-subscribe. Kung yung makalabisan, pa-share po ng video po na to. So yan, so iwanan muna na natin yung topic na yan. So ito yung pinaka-main topic natin, i-number 2 na natin. No? Ito nga pong prime water. Actually, mabigat pala to.